Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa aking channel. Lalo na doon sa mga bago lang dito, welcome kayo. Sa mga first time lang ako mapanood, syempre magandang araw sa ating mga solid na subscribers, sa ating mga followers sa ating FB page na ITTY Elvin. Itong FB page natin. And ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba ina-assess kung gaano kalakas ang kaso o ang labor case mo, no? Paano nalalaman yan? Ito, perspective ito ng complainant, kasi sila kadalasan nagtatanong kung may laban ba ang kaso nila, malakas ba ang kaso nila. Tinatanong nila lagi yan. Well, there is no mathematical formula actually para malaman mo kung gaano kalakas ang kaso mo, no? Hindi yan parang lagnat na mayroon kang thermometer na masusukat kung gaano kainit. Kung 37 ba yan, 38, 39, 40. Hindi mo masasabi yun. Walang ganung sukatan kasi, no? Pero merong mga guidelines, merong mga practices, merong mga logical processes na ginagamit ang mga lawyers, ang minsan yung mga consultants, para alamin kung may laban ba ang isang labor case. Yan ang pag-uusapan natin pagkatapos ating ma-shout out ang ating mga solid na supporters dito. Okay, so how many times na na-encounter ko yung tanong, attorney, may laban ba ang labor case ko? Attorney, okay na ba itong mga ebidensya ko? Attorney, kapag ganito ba, kaya ko bang ipanalo ang kaso na ito? No? So as I said, walang mathematical precision tungkol dyan. No? Wala kasing hard and fast rules kung kailan o masasabi na ang isang kaso ay 90% malakas, 95% malakas, or 50-50 lang ang lakas. Walang mathematical formula. Ang mga determinants kung ano ang magiging estado ng kaso ay nakabase sa facts of the case. Ibig sabihin, kung ano yung kwento ng kaso mo, yan ang magdidikta kung saan papunta ang kaso na yan, kung magpa-prosper ba yan. Kasi base sa kwento mo, diyan malalaman kung ang batas ba ay panig sa'yo o hindi. Ngayon, sa isang kaso naman, napakaraming issues kadalasan dyan. So sabihin natin, may issues ka, three main issues kadalasan sa labor case. Money claims, no? Mga causes of action, illegal dismissal, tsaka yung mga damages, no? Yun ang mga main kadalasan. So, pag bin-breakdown mo yung mga ganon, sa illegal dismissal halimbawa, at least meron kang dalawang classifications dyan. Constructively dismissed ba yan? Or actually dismissed ba yan? Sa money claims, anong klaseng money claims yan? Ngayon, kung anong klaseng money claims, ano ang saan nadihado? Na underpaid ba o talagang unpaid? No? So, sa mga money claims, alam naman natin yung mga labor standards yan. Mga holiday pay, overtime, regular holiday pay, overtime pay, 13th month pay, service incentive leave, no? And so on and so forth. May mga separation pay, no? Tapos sa damages, of course, moral and exemplary damages. So, yung pagkarami-raming issue na yun, kasama sa ina-assess ng abogado dyan, ano? And to assess that, syempre, unang tinitingnan dyan, ano ba ang mga issue dito na kailangan magpresenta ng ebidensya yung complainant, no? At alin ang hindi. So, ang tanong, attorney, mayroon palang ganon na issue na hindi ako kailangan mag-present ng evidence, at mayroon palang issue na kailangan ko mag-present ng evidence. Mayroon ganon. Kasi gaya ng mga sinasabi ko sa ibang videos, may mga issue na ang presumption ay pabor sa complainant. May mga issue naman na ang presumption ay pabor sa employer. So, logically, kapag ang issue, ang presumption doon ay pabor sa iyo, you don't have to present evidence.
Ang gagawin lang dyan, ang kalaban mo, mag-present ng evidence. Ngayon, ikaw, i-controvert mo lang naman ang evidence na pinresent niya. Kasi pabor na sa'yo. Kasi pag hindi niya napatunayan through evidence, panalo ka dun sa issue na yon. So, halimbawa, regular holiday pay. Ilan yan? Sa loob ng 1 taon, 12 yan. So, ang presumption dyan, parang lumalabas in favor of the employee. Kasi, ang burden to prove payment, nasa part ng employer. So, kaya, kapag nagkaroon ng dispute dyan, when the employee denies payment of regular holiday pay, the burden is on the part of the employer to prove na nagbigay nga siya ng regular holiday payments. Na 12 yan sa loob ng 1 taon. Parang ganyan. So ngayon, ito namang presumption in favor of employer. Halimbawa, illegal dismissal issue, constructive. Sa constructive dismissal, dahil wala naman natanggap na notice na terminated, constructive nga lang. So parang dahil sa trato, parang tinanggal na rin. Ganun yung sitwasyon yan. Ang may burden dyan si employee to prove na tinanggal nga siya yung fact of dismissal. Patutunayan muna niya yan bago pumunta dun sa issue kung legal ba o hindi ang pagtanggal sa kanya. So, ganyan ang sistema pag constructive dismissal. So, pabor sa employer yung presumption. Yung burden na sa employee to prove the fact of dismissal. So, ganunan yung batas natin, no? Pabor dito, kapag walang ebidensya, panalo to. Pag walang ebidensya, panalo to. May ganyan yan. So, yan ang kasama sa mga ina-assess sa kaso kapag multi-issues ang kaso. Now, ang lawyer ninyo, pag nakausap ninyo kadalasan yan, nagbibigay yan ng devil's advocate. Ang ibig sabihin ng devil's advocate, pinapalagay niya yung sarili niya na kalaban siya sa kaso na dinudulog mo sa kanya para matest kung gaano kalakas ang claims mo. So, hindi ka inaaway ng abogado mo dyan, kundi tinitest lang yung strength ng kaso. Kasama yan sa pagdetermine kung kaya ba, malakas ba ang kaso mo. Parang ganyan. So, pag tinitest ka ng lawyer mo, nag-devil's advocate siya, ang ibig niya lang sabihin sa'yo nun, ano ang ebidensya na pwede nating i-present kapag ganito ang sasabihin ng kalaban mo. Diba? So, halimbawa, sinabi mo sa lawyer mo na attorney, base sa ginawa sa akin, parang tinanggal na rin ako. In fact, nung araw na ganito, nung petsang ganyan, sinabihan ako na wag nang pumasok. O, diba? So, ang gagawin ng lawyer mo ngayon, nagpe-play ng devil's advocate yan. O, sige. Ako kunwari ang kalaban mo, ako kunwari ang kumpanya. I-deny ko ngayon yan. Hindi naman kita sinabihan na wag kang pumasok. Sinungaling ka. O, di ba gano'n? Huwag kang magagalit sa abogado mo. Kasi hindi kanya inaaway. Kundi, nagpi-play lang siya ng devil's advocate to test the quality of your evidence and argument. So, syempre, ikaw naman dapat, ang response mo dyan is, attorney, may proof ako na hindi na niya ako pinapapasok. Napanood ko sa video ni Attorney Elvin na kapag hindi ka na raw pinapapasok, pumunta ka ng barangay. Diba? Magpa-blatter ka doon, tapos magpasama ka sa kagawad o sa ano na, sasabihin mo doon na nag-attempt ka pumasok sa office, hindi ka pinapapasok. Sa palagbok mo. O kaya, meron akong text or chat. So, ganun. Doon tinitingnan kung gaano kalakas ang mga kaso sa labor case. Ha? So, nagde-devil's advocate yung abogado para i-fine-tune yung quality ng mga ebidensya na gagawin. At, take note lang, may mga encounter tayong mga complainants, no? Mga litigants na masyadong believe sa kanilang kaso. Huwag kayo mabibilib sa kaso ninyo. Maging factual lang kayo sa kaso ninyo, huwag nang isama ang emosyon. Dapat ang kaso ninyo, ilatag lang ninyo based on the facts na nangyari. Ha? Huwag nyo pupurihin yung sarili ninyong kaso. Tama lang na may confidence kayong ilaban, pero manage your expectation. Diba? Parang sa boxing lang yan eh. Karamihan sa mga boxers na nanaknout, ito yung mga tipong ina-admire ang kanilang suntok. Bilib na bilib sa kanilang sarili. Diba? Na kapag sumuntok, kulang agad sa depensa kasi tinitingnan kung ano ang magiging reaction sa suntok. Ang tawag doon, admiring your punches. Huwag kayo mag-admire sa inyong mga
galaw, no? Tuloy-tuloy lang kung ano yung dapat ninyong gawin at hayaan na ninyo na ang korte ang mag-appreciate sa inyong mga ebidensya at sa inyong mga allegations, claims ninyo, etc. So guys, I hope this helps sa mga kaso ninyo on the way you handle your cases, kasi perspective ito para sa mga litigants natin. This can apply also sa employers, respondents, companies, no? Kasi general mindset naman ito yung mentality kung paano mo i-approach ang isang kaso. So I hope you learned something from this video, and if you do, please share this with your friends, your colleagues, your family members, relatives, business owners, your boss, your managers. Share na lang. And of course, I hope to see you in the next videos.